So yan si Rusi Pulse 150 Fi. Kala nyo isang Birdman, no? Birdman X, no? Ito ang Rusi Pulse 150 Fi mga idol. At kung gusto nyo ng mga malay scooter, na maxi scooter ang datingan, pero affordable, syempre, durable, ito na yon, si Rusi Pulse 150. Kaya i-update na natin siya with regards sa cash and installment at kung ano ang meron dito sa motor na ito. Welcome to Haji Moto Vlogs and this is Rusi Pulse 150 Fi. Let's go! Para mag-update ng updated price with regards sa cash and installment nito ay nandito tayo sa Rusi Candelaria branch. At dito samot-saring mga motor ang maibibili mo rito. Merong mga pang-business, pang-forma at syempre higit sa lahat practical gamitin mga idol. Affordable pa, Rusi yan eh. Ito ang Rusi Pulse 150 Fi na isang malamaxi scooter ang pormahan. At sa lakas ay di ka mabibitin lalo na kung patipiran ng gasolina ay maaasahan mo rin ito sa abot kayang presyo. Pagdating sa makina ay may kargadong 150cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke at ito ay gumagamit ng air-cooled para sa kanyang cooling system. Ang fuel system naman nito ay fuel injection na nag-average ng 45 to 50 km per liter para sa kanyang mileage. At sa performance naman nito ay mayroong maximum power na 10.7 horsepower at 7,500 RPM at peak of torque na 11.8 Nm at 6,000 RPM at kaya umabot sa bilis na 100 to 110 km per hour para sa kanyang top speed. At ngayon halina't samahan nyo kong ikutan ang motor na ito para sa iba pang detalye ng specs at features kung bakit at sulit nga ba ito bilhin ngayon 2024. Let's go! So guys, ito nga pala ang Rusi Pulse 150 Fi mga idol. Take a closer look. So yan si Rusi Pulse 150 Fi. Kala nyo isang Birdman, no? Birdman X, no? So si Rusi Pulse 150 is fully automatic transmission kung saan ay gas and go lamang ito. Recommended sa mga baguhan na nagmumotor o kaya mga lady rider. Napakadali lang imaneho. Yan. O, check na natin kung anong meron dito. Siyempre unahin natin sa kanyang body design. Siyempre napaka bulky niya tignan pero napakaliit ng kanyang length, no? So, makikita natin, itsura niya parang Birdman Street. Mataba dito, tapos manipis dito. No? Tapos sa pairings niya mga idol, napaka-quality rin. I-check natin yung mga pairings niya. Sumusunod na sa mga quality ng ibang brand or much better brand. So, ang kulay nga pala nito, meron po siyang black, yellow, siyempre yun yung main color niya. Check natin yung mga decals niya. Okay, meron siyang Rusi na naka-emboss. So, may decals na minimal decals na kulay black mga idol, no? Ito, meron po siyang Pulse 150, naka-emboss din siya. So, dumagdag sa pagka-premium ng motor. Siyempre, meron pa rin siyang Rusi rito. So, check natin yung front profile niya mga idol. Siyempre, meron po siyang windshield. So, makita natin, ayan, meron po siyang smoke lens na visor dito. So, dito naman sa kanyang front head, makikita natin guys kita natin ang daytime running light niya. Ayan, LED ang ginamit niya. Tapos dito naman is LED, split LED din. Tapos yung signal lights niya, LED na rin. Sa likuran naman mga idol, yan, malaki yung kanyang tail light dito, LED. Pero ang ginamit niya rito, parang ito yung design niya mga idol. Yan. So meron siyang stoplight, then full light. Tapos LED din ang ginamit niya rito. Flexible po yan mga idol. So just in case na matumba ka, hindi ito basta-basta mababali. Side profile mga idol. Siyempre yan, makikita natin yung flat footboard mga idol. Bukod sa flat footboard, meron po siyang foot extension. Mahaba po yung pillion footrest niya. So air-cooled ang ginagamit niya po rito sa kanyang pagpapalamig ng makina. Tapos nandito kanyang exhaust, no, na may cover na plastic. Tapos ito, ang ganda rin ng exhaust design niya rito. So sa chassis naman niya, gumagamit po siya ng telescopic fork. Hindi po siya ABS. Sensor po yan ng speedometer. Single disc brake with single piston caliper. Tapos ang gulong niya is 110 by 70-12. Tapos Wangshin po yung tatak niya. Yes, tubeless po ito. Okay? So sa likuran bahagi naman mga idol, gumagamit siya ng single shock absorber. Drum brake naman para sa braking system. Pagdating naman sa sukat ng kanyang gulong mga idol dito sa likod, is nasa 120 by 70-12. Tubeless na rin po siya. Wangshin po ang tatak. Makikita natin yung kanyang airbox. Tapos ito yung crankcase with
Kickstarter. Ito ang kagandahan dito mga idol, meron po siyang Kickstarter just in case na malobat o humina ang battery mo. Simpleng pag-jack lang mga idol is gagana na ang motor mo. Ito naman ang kanyang side stand, pillion footrest pa rin mga idol. So dito naman sa taas mga idol, naked handlebar ang ginamit niya rito. Bagay na bagay sa pagka-maxi scooter ng motor na ito. Tapos meron pa rin sa gitna, Rusi. So, sa button ng switches naman mga idol, meron po siyang high and low hazard. Ito yung mga undecided turns, maganda po ito. So, meron po siyang left and right turn lights, then horn. Tapos dito naman mga idol, meron po siyang passing light. Ayun yung maganda rito, may passing light po siya mga idol. Para sa mga kupal na gusto mag-overtake sa'yo. So dito naman sa kabila, meron siyang auxiliary or kill switch. Dito naman yung on and off ng kanyang headlight. Then, electric starter. Ito maganda dito, meron siyang on and off ng headlight. Siyempre, mas tipid yan kung sakaling sa umaga, hindi mo na kailangan ng headlight na umiilaw. Pero alam ko batas na yung yung always on ang headlight. Pero okay na rin to, much better. Dito naman sa kaliwa, andito yung kanyang throttle control with brake lever para sa unahan na may bar end. Tapos dito naman, hand grip lang with brake lever para sa likuran mga idol. So, ang ganda pa dito sa safety features mga idol, meron po siyang park lock. So, ang ganda nito, kung meron kang magpa-park ka sa incline o uphill road, hindi dadaos-dos ang motor mo just in case na nakapark ka. So, sa kanyang panel, gumagamit po siya ng fully digital na TFT. So, hindi lang ko lang mapakita, hindi lang gumagana ito mga idol. TFT po mga idol, meaning colored interface po siya. Mas readable at accurate ang mga meter at gauge na dapat mong malaman, syempre. At mas readable po siya kahit tirik man ng araw. Tapos, meron po siyang dalawang buttons for select and menu. Then, dito naman sa baba, is meron po siyang pocket, malalim. Then, ang kagandahan nito, so meron po siyang USB charger. So, just in case na gagawin mo siyang panghanap buhay. So, meron po siyang charger na pwede ka na mag-charge anytime, anywhere, wherever you will go. Okay? Okay, dito naman sa kanyang susian ay gumagamit ng shutter lock key. Okay, with seat opener na po yan mga idol. Maganda rito, meron po siyang takip. No? Pwede mong takpan. Hindi po siya mananakaw basta-basta ng mga kupal na magnanakaw. Meron po siyang retractable hook na pwedeng i-flip in and flip out. So, ang kagandaan nito, ayan, no? Nalalak in siya. Okay? So, dito naman mga idol, yan. Ayan yung kanyang upuan na meron pa siyang pa-stitches, no? Dagdag forma sa motor. So, ang cover niya, kalmot po sa attraction mga idol. So, makapal ang foam niya. Okay? Ayos din yung foam niya mga idol. Then, pagdating naman sa kanyang under seat compartment, ayan, malawak. Kuha tayong chinelas. Chinelas check. Ayan. Yan yung kalawak. Nasa 40 cm or 40 yung ano ko. Medyo maliit lang. Pero malaki po yan. Ayan. Okay? Bagay na bagay sa mga nagdi-deliver nga, no? Kung gagawin mo tong panghanap buhay. So, ito naman ang kanyang fuel tank refiller. Okay? Para naman sa seat height reference, ako po ay 5'4" in height at kita nyo naman na no problem sa pagsakay dahil abot ng 2 paa ko ang floor kahit nakatingkayad ng konti. At sa legroom ay napakaluwag kung ikaw ay binayaan ng kahabaan ng bias pero maliit ang paltakers at Jagbolski. At magaang din ang motor na ito dahil sa timbang ko na 58 kilo na may taglay na kapugian ay basic magmaniobra, mapa-reverse o forward man yan, kaya recommended ito sa mga lady rider o mayroong kaliitan ng katawan. At kung sa riding position ay relax ang braso at likuran ko mga idol dahil sa manubela na mahaba at mataas, kaya saktong-sakto pang daily use at long ride. So yan ang Rusi Pulse 150 para sa mga gustong kumuha ng hulugan at cash. Ito na ang presyo, okay? Let's go. So pagdating naman sa presyo mga idol, no, ang Pulse 150 Fi ay may cash na 82,000. Then, pagdating naman sa installment, meron po siyang down payment na 3,000. Lahat po ng terms yan. Magmula 1 year, 2 years, and 3 years. So, meron siyang 3 years na installment na monthly payment is nasa 3,665 pesos. At, syempre, may rebate yan na 300 pag maaga ka or on due date ka magbayad.
Kung wala kang budget para sa mga nagmamahalang maxi scooter ngayon, bakit di nyo subukan ang Rusi Pulse 150 Fi na masasabi ko na sulit din talaga. Dahil sa fuel efficiency, performance at mga features na kapaki-pakinabang ay talagang masasabi natin na praktikal ang Rusi sa pang-partner sa hanap buhay o kahit pang chill ride lang. Pero kung ikaw ang tatanungin mga idol, sulit nga ba ang Rusi Pulse 150 o hindi? At kung user ka ngayon ng motor na ito, anong masasabi mo sa motor na ito? I-comment mo nga yan para mapag-usapan na. Para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Hadjo Motovlogs TV. Ano po si Haji from Hadjo Motovlogs. Thank you for watching and peace out.